Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries and kung saan ka mang napalot ng ating mundo ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night sa mga matutulog na. At happy Sunday po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat ulit sa inyong love and support at sa walang humpay nag-suporta nyo sa pagpapanood ng ating All About G, the green, the girly, cutie patootie, iguana, daily vlogs. So, yun, kakatapos na po natin ng ating Sabado Tambayan kagabi. At sa Sabado Tambayan natin, meron tayong mga apat na sinuportahan. So, maraming salamat ulit sa inyong tulong at sa inyong love and support. Siyempre, yan na po isang programa ng ating Team Corona para po ay matulungan po natin yung mga kasamahan natin na hindi pa monetized at yung iba na kulang pa yung kanilang at nangangailangan po ng WH. And mamaya, meron na naman tayong premiere promotion na 1 to 3, ating Madam Grace vlog, 5 to 7, Yams OFW, 4 to 6, Yams OFW vlogs, and 7 to 9, Merle Stanley vlog. So, yun po ang ating schedule for today. At I hope next week po ako mag-host na po ako. Next week, baka sa next Sunday, babalik na tayo sa ating regular schedule. Alright, mga masters and mga ka-G, anong balita po sa inyong lahat dyan? Nasusunod niyo rin po ba yung aking mga lectures about health? Yan po, patay pa po yung ilaw ng G natin. Dahil po hindi pa upon recording time po ay hindi pa alas 7 ng umaga. So 7 o'clock po ng umaga ay nag-on. Automatic on po ang kanyang mga ilaw dahil po siya ay nakasaksak po sa smart plug. So wala pa pong pagkain si G. Naghihintay po siyang bibigyan natin ng pagkain kaya nandito yung kanyang food sa kanyang guaranteed freshness na lalagyanan. So dito tayo dadaan sa likod. Kasi si G po ay handang-handang po si G nating tumalon at lalabas yan pag alam niyang lalagyan na siya ng pagkain. Ako po'y kakagising lang din. Kakagising lang po ni Master. Dahil po ay meron pa tayong work. Sabado pa lang dito upon recording time. Ayun po. At si G po ay tatalo na yan. Kakain na yan. Yan nyo. Siya ay atake na. Gutom na po yan. Kahagabi pa yata gutom yan. Yan. Nakita nyo maganda yung gana ng G natin. As in, gutom na gutom talaga ang G. May binili naman akong prutas, pero bukas na lang po tayo magpapakain ng prutas kay G. So, meron akong mango. At syempre, kiwi. Uli, para sa kanya. So, dami akong mango. Ripe na mango. Pero hindi po yung mangga na katulad natin sa Pilipinas. Wala pong ganyan dito na magandang variety ng mango. Hindi, parang apple mango po yung kanila dito. Mexico. Product of Mexico yun. Unfortunately, product of Mexico po yun. So, hindi po tayo makakabili ng mangga katulad ng mangga natin sa Pilipinas na tinatawag po nila dito ay Manila Mango. Pero malayo po. Hindi po yun yung kanyang lasa. Pasensya na po at kakagising ko lang. Hindi pa po ako pag-voice modulation. Nakapag-exercise ng boses ko po, mga masters. Mga ka-G. So, bukas po tayo mag-feed ng kanyang fruits. At pakita ko lang sa inyo kung ano yung nabili kong fruits. Pero bukas pa natin ibibigay sa kanya to. So, yung kanyang mango, yung kanyang prutas para bukas ay dito po yan. Ready na po yan. Hindi naman ako kakain ito eh. Pero bibigyan natin si G. Konti lang.
Ito yung kanilang apple mango. Ayan. Ito yun ang kanilang di patulad sa atin sa Pilipinas. So, produkto po ito ng hindi ko alam kung saan to galing. Pero ano ito eh, Mexico ata ito. Produkto ata ito ng Mexico. So, dami yung nabili ko kasi meron akong bagoong dito. Gusto ko kasi yung medyo matamis-tamis na mangga. Pero hindi naman talaga matamis to eh. At merong mangga, merong bagoong. And then, syempre, hindi mawawala yung ating bagong batch ng kanyang kiwi. Ang kiwi ng gin natin. Ayan. So, bukas lang tayo magbibigay ng kiwi sa kanya. So, again, this is 12 pieces pa rin ito. 1 dozen pa rin. Ito pa rin yung binibili natin na kiwi. So, mangga at kiwi na naman. Subukan natin yung kanyang mangga kung magugustuhan ng G. Pero hindi natin damihan kasi mangga ay matamis, mataas yung kanyang sugar level. Pero okay lang kasi minsan-minsan lang naman. So nakikita niyo po si G natin ay kain lang ng kain ng kain. Para po siyang makina na kumakain lang ng kumakain at hindi na po papahinga sa pagkain. 4 to 5 times na po natin siyang pinapakain sa isang araw. Ako po ay super happy dahil po ay yan po, bumalik po yung kanyang gana sa pagkain. Ayan, so yan, nagpapahinga po siya dahil po ay nakikinig siya sa lecture ko. Sabi niya, ano ba yung prutas na yun, yung inahawakan ng daddy, yung medyo pula-pula yung kulay, verde. Kasi hindi po siya nakakain ng mangga. Ang ating G. First time niyang kumain ng mangga. Tapos magsuspray tayo. Habang po ay kumakain si G. Alam niyo mga masters, baka G, si G po ay gusto niya po ang kumakain na may nagsuspray sa kanya. Kahit maliit pa yan. Yan po ang isa sa mga gusto niyang gawin. Yung binabasa po siya. Pag binabasa po siya, mas lalo po siyang kumakain. Ayan. So, galing talaga ang G. At medyo kilala ko na talaga yung ang characteristics ng G natin. Habang tumatagal po ay napapaamon na talaga po siya sa akin. Siyempre, ako lang naman yung nag-aalaga sa kanya. Di ba, mga masters, mga ka-G? At siyempre, bibisitahan naman natin uli yung ating banded Texas gecko. Baka sabihin nyo sa akin na wala na yun. Dito po siya. Yan. Buhay na buhay po yan yung ating gecko. Papakain ko lang po sa kanya kagabi. At binigyan na naman ako ulit ng fruit flies. Ang aking kaibigan na may-ari ng pet shop. Pero isang buhos ko lang, kinain niya na agad. Kaya bibili ako ulit ng bago. Kasi yung fruit flies pala, yung binili natin last time, ito, good for 2 weeks lang po yan, namamatay po sila. Yung pasensya na po mga masters, mga ka-G. At namatay po yung ating recording. Ewan ko ba kung bakit. Baka puno na po yung aking memory. Kaya po ako'y magtaka. Timing din po, yung pagpatay ay umilaw po ang kanyang heat lamp. Kaya po nandito na po yung G. Yan, pinapakita ko kanina sa inyo yung ating banded Texas gecko. Ayan na po siya. At healthy. At unfortunately, isa lang na siya natira. Isa na lang po siyang natira. Kasi diba namatay na po yung isa. Ayan. So ito yung G. At tayo'y kalahati lang yun yung nabidyohan ko nung namatay ang kanyang video. Kaya po ay meron pa tayong remaining kalahati pa. Anyways mga masters, ayun po. At ako'y tatanong ulit sa inyo. Ano na po yung ating daily routine, ating healthy lifestyle modification. So may mga sinusunod na po ba kayo sa aking mga lectures? I hope po ay marami kayo napulot na mga, ayun lumagalaw po siya. May mga napulot po kayo sa aking mga lecture sa inyo at I hope po ay makakatulong po talaga ito sa inyo dahil po ang aking layunin po dito ay
mapaunlad at mapaganda po ang ating kalusugan. Dahil po pag tayo po ay may magandang kalusugan, tayo din po ay hahaba ang ating buhay at mag-i-enjoy po tayo. Yung mga kaapuhan natin dyan, ang mga pamilya natin, mga anak at mga kaapuhan natin ay ma-enjoy natin na mga generations, maaabutan po natin. Kaya importante po talaga na tayo mag-lifestyle modification. Okay? So pag sinabing modification po ay papalitan po natin into a better one. Modify, papalitan, parang change, diba? In English, diba? Modification, baguhin, or gawing yung modification to the better. May betterment po yan. Ayan. So ito po ang G. Ayan, ay nakita niyo po yung kanyang sugat dito ay magaling na. Gumaling na po yung sugat ng G. Ayan. Kasi mabilis gumaling yan. Pero yung kanyang mga kuko po ay putol. Putol na putol yung mga kuko ng G natin. No? Wala na siyang kuko. Pero ano yung ata to eh. Dahil po yun, tatlo talaga sa kuko niyang nawala. Dalawa na lang natira. Dahil po sa kanyang kakagalaw sa cage last time. Ito naman yung sa kabila, dalawa lang yung naputol. Dalawa lang yung pong putol dito. Yun, no? Dalawa lang. Yung the rest po meron pa. So 5 lang po sa mga kuko ng G natin yung naputol. Yung paa niya po ay kompleto. Hindi po naputol yung sa paa. Kasi kamay lang naman niya yung yung gumagalaw. Yung parang gustong umiska po sa kanyang dog cage last time. Ano po, sana po ba yung ating gecko? Nagtatago po yan. Ayun na po siya. Ano po ba siya? Nagtatago yan yung ating gecko. Ayun na siya. Ayun na siya. Sa gilid na po siya. Naghihintay. Akala niya may pagkain ako ibibigay sa kanya. Pero kagabi po ako, 2 days, kagabi po ako nagbigay sa kanya. Ubus na naman talaga yung pagkain. Mabilis eh. Mabilis kumain yung ating gecko. May tubig na rin po yan. So, safe na po siya dyan sa kanyang bahay. Ayan. So, G natin ay gumagalaw-galaw. Kakain lang. Pero, baka gusto niya naman kumain mamaya. Pero, meron pagkain. Susubuan. Kain lang naman yan. Ano? Baka busog pa siya. Busog na busog pa ang G natin. Nagdidila-dila lang muna siya. Wala sa mood kumain ngayon. Kasi kakakain niya lang. Mag-refill na ulit niya tayo ng kanyang bowl eh. Kasi dapat na beses, 4 to 5 times na po tayo nagpapakain kay G. Anyways, mga masters, naalala niyo po yung aking lecture about barbecue, yung sunog. Ayun po, ay sana po ay maging aware po kayo ha, na every time po na tayo kumain at every time po tayo ay mag-barbecue at magprito at pagsunog po yung bahagi ng meat, isda, gulay, kung ano man yan ang sunog, which is yan ang sinukonsider nating masarap na part. At pag kinain po natin yung charcoal or part na yan na sunog, di ba, ang charcoal, ang meaning ng charcoal is uling. Charcoal, uling po yan ha, ay pag charcoal, nauling na po siya na bahagi or piece of meat or piece of food na kinain natin. Yan ay katumbas po ng 600 cigarettes na hinit-hit mo sa isang upuan lang po. So, ayan po mga masters. Unfortunately, may mga bad habits po tayo na kailangan nating ayusin, lalo na po yung pagkain po ng sunog na bahagi ng ating mga sunog na bahagi ng pagkain. Nasunog na pagkain pala, hindi bahagi. Nasunog na pagkain. Yan, 600 cigarettes po yan, mga masters at mga ka-G, ha? Tandaan niyo po yan. So yun po, at ang last natin na part sa ating lecture is about rest and relaxation. So ang pinaka-importante po dyan, mga masters, di ba? Ang pinakauna natin na three major important na mga factors sa ating buhay ay oxygen at pagkain. Number 2 is pagkain. And number 3 po is rest and sleep or rest and relaxation. Sleep and relaxation. So, kailangan po natin talaga ng 6 to 8 hours of sleep and make sure po na by 10 o'clock
ay nakahiga na po at nakarelax na kasi kailangan by 10, 11 is the maximum, ay tulog na po tayo. Dahil po ay abot po within 10 to 4, 10 o'clock ng gabi hanggang 4 o'clock in the morning, sometime around there ay kailangan ma-achieve natin ang tinatawag na deep sleep level. May mga different levels kasi ng sleep. Yan mga masters. Kaya kailangan makatulog tayo. Dahil pag around 6, pag around 11, 12, 1, 2, 3, ay aabutin natin yung deep sleep level kung saan po ay magre-repair yung ating brain. Ang ating brain ay mag-command po yan sa ating organs na mag-absorb ng mga nutrients. Ayan po mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo at tayo lampas na po sa ating time. Maraming salamat talaga sa inyong love and support. At kita-kits ulit tayo bukas. God is great. Yahoo!